na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay. Pero sa asang Ito, final na ba ito, attorney? Tama ka dyan, no? Kasi hindi Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago ang lahat, like and share muna dito sa ating vlog para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo, okay? Importante mag-subscribe, okay? Para lagi tayong updated sa kung ano man ang ibalita natin dito sa Donmar TV, sa mga trending na balita, mga breaking news, okay? So, libre lang ang mag-subscribe ha, walang bayad yan, kaya subscribe na kayong lahat, okay? Magandang gabi po sa ating lahat at heto po, no, maggawa tayo ng reaction video patungkol po dito sa post ni Attorney Rowena Guanzon na binanatan niya itong si Presidente Bongbong Marcos. Patungkol po ito sa confidential funds ni VP Sara. Kinukumpara niya ang confidential funds ni VP Sara at ni PBBM. Mamaya i-play natin yan at magre-react tayo niyan, okay? At pangalawa nating pag-uusapan ay itong si VP Sara ay binanatan niya itong si Auntie Claire Castro, ang sarap sa tenga. Itong balita na ito. Deserve yan ni Claire Castro, okay? Alamin natin mamaya kung ano yung sinabi ni VP Sara patungkol kay Claire Castro. Pangatlo natin pag-usapan ay nag-react na po itong si Attorney Respicio, okay? May isiniwalat po ito na ang Office of the President may bilyong notice of disallowance. Ganyan kalaki daw. So, alamin natin ha, kasi mga maiinit po at mga maaanghang po ang mga banat nitong si Attorney Respicio. Okay? Mamaya, i-play natin yan. Magre-react tayo din yan. At last but not the least, itong si Attorney Harry Roque. Trending na trending po ang kanyang vlog patungkol po kay Senator Bato de la Rosa. Kung maalala po ninyo, yung may nanghuhudas kay Bato. May nanghuhudas kay Bato. Itong si Attorney Harry Roque, no, pinatututsadahan ang impeachment trial na 13 araw na nakalipas, no? Day 30 na tayo. Sobrang marami na silang inilabas na witness pero wala pang napatunayan na may kasalanan si VP Sara. Yan ang hirap. 13 days na pero wala pa silang napatunayan na may kasalanan si VP Sara. Yun po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Yan po ating papanoorin at magre-react tayo, no? Punta tayo direkta dito sa sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ito, panoorin po natin ha. Ito, play, pasok, Attorney Rowena Guanzon. Galing talaga ng Facebook ng Senator Marcoleta supporters. Sabi, yung confidential funds ni Vice President Sara ay na-disallow ng COA dahil daw binili ng gamot. Ang kay BBM, binili ng bawal na gamot. Galing talaga ng... Kasi yan po ang napapansin ni Attorney Rowena Guanzon. Kasi nagtrending yung nung kinalkal nila itong confidential funds ni VP Sara, kasi akala siguro nila na may makuha sila na kasalanan na ginawa ni VP Sara. Nung kinalkal nila ng kinalkal itong confidential funds ni VP Sara, only to find out na ginasta ni VP Sara ito sa mga gamot, okay? Kasi yung mga informant na kailangan nila sa isang sisiraan nila yung anong tawag doon? I-dismantle nila itong kalaban ng gobyerno, itong enemy of the state. Kailangan mo ng informante at bayaran mo yan, di ba? Nalaman doon na isa sa mga expenses ng confidential funds ni VP Sara ay gamot, okay? Medicine. So, ibig sabihin, walang masama doon. Kasi, baka yung informante na binayaran ni VP Sara, nangangailangan ng gamot. Baka akala ninyo itong ordinaryong informante ito na taga-syudad. Hindi. Mga taga-bundok ito. Yung iba dito yung iba dito mga nakatira sa bundok. Alam naman natin kapag nakatira ka sa bundok, ang unang pangangailangan mo dito mga medicine, gamot kasi malayo kayo sa hospital. Okay? Especially kung kaaway ka sa you're an enemy of the state. Nahihirapan kang kumuha ng gamot. Kaya, binigyan ng gamot ni VP Sara, syempre. Okay? Pero, ang Administrasyong Marcos, instead raw na gamot ang bibilhin, bawal na gamot ang binili. Kaya lang ano yan ni Atty. Rowena Guanzon, mga nababasa lang yan niya sa comment.
in-emphasize lang niya, tama naman eh. Yung isa, yung matinong yung magiging presidente sa 2028, gamot yung mga binibili. Pero dito sa bangag administration raw, sabi naman sa comment section, mga bawal na gamot ang binili. Yan ang kaibahan raw. Hindi tayo nagsabi niyan ha, sila ang nagsabi niyan. Ay nako, ewan ko na lang. Ayan ulitin natin. Facebook ng Senator Marcoleta supporters. Sabi, yung confidential funds ni Vice President Sara ay na-disallow ng COA dahil daw binili ng gamot. Ang kay BBM, binili ng bawal na gamot. Sa totoo lang, no? Ewan ko na lang, what if ang confidential funds pa ng presidente ang imbestigahan? Siguro, mas grabe yung matutuklasan natin. Confidential funds ni VP Sara, kung ikukumpara natin ito sa confidential funds ng presidente ngayon, ewan ko na lang kung ano yung matutuklasan natin. Eto, punta tayo dito sa balita. Next nating pag-uusapan na ito ngang si Vice President Inday Sara Duterte, binanata niya si Franz Castro. Eto po, panoorin natin itong balita na ito. Play. Puwelta si Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod yan ang pahayag ng palasyo na diversionary tactic lang daw mula sa impeachment trial ang ulat na nahuli si Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Davao City, may express report si Bril Montalvo. Bril, nasan ba ang Vice Presidente kanina at anong mga sinabi niya? Ruth, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga patutsyada ni Palace Press Officer Claire Castro. Kabilang dyan ang sinabi ng palasyo na panggulo lang sa impeachment trial ang ulat na naaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Buwelta ni VP Sara, hindi na kailangang guluhin pa ang trial dahil simulat sa poll pa lang daw magulo na ito. Sinabi yan ni VP Sara sa ambush interview matapos dumalo sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City para sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives. Ruth, binanatan din ni VP Sara ang mga sinabi noon ng palasyo na baseless, useless at nonsense ang mga pahayag ng bise. Matatanda ang sinabi ni VP Sara noon na nakikipagsabwatan si Pangulong Bongbong Marcos sa International Criminal Court, bagay na pinalagan ng palasyo. Pakinggan natin ang mensahe ni VP Sara kay Yusek Castro. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Correct. Pero kapag may seal... Alam nyo, si Claire Castro, wala talaga. Yung aura ni... sa totoo lang, kaya bumababa yung rating ni BBM dahil kay Claire Castro. Si Claire Castro walang kaamor-amor. It's very cheap. Very cheap talaga si Claire Castro. Pasensya na Claire Castro ha, pero yung asta kasi ni Claire Castro, pang squatter. Squammy. You're a squammy. Sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay. Pero sa asal ni Claire Castro, hindi mo talaga makikita na professional siya. Wala. Kasi, mantakin nyo ha, lahat na lang siguro ng issue na itatanong sa kanya ng press con dyan sa Malacanang, idadivert niya yan. Ang pagbibintangan niya, mga Duterte. Ano tawag mo dun? Di ba? It is squammy. Ganyan yung mga asal na mga squammy, yung walang meron namang mga squammy na mga may pinag-aralan. Pero ito talaga, squammy talaga sa simulat sa poll. Wala. Hindi ko nga maintindihan na bakit naging lawyer pero squammy yung asal. Di ba? Sa taong bayan. Ruth, muli ring pinuna ni VP Sara ang aniyay pangaharas ng administrasyon ni PBBM sa kanyang mga kritiko. Sabi ng bise, politika ang pinagkakaabalahan ng gobyerno imbes na magserbisyo sa taong bayan. May pattern na raw ng panggigipit dahil hinahabol at pinagbabantaan umano ang mga hindi sumusunod sa Pangulo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. So, ano lang yan? Sa madaling salita, ang administrasyong Marcos kasi, sila yung parang threatened sila ni VP Sara. Kasi alam nila na si VP Sara po ay sobrang mataas po ang trust rating. Anong ibig sabihin? Ang tao po naniniwala na si VP Sara lamang po
ang makapagpatuloy sa ginawa ng kanyang tatay. Imagine that one. Maganda na sana yung nasimulan ni President Rodrigo Roa Duterte, no? Noong next president na bangag, sinira niya lahat ang nasimulan ng Duterte administration. Sinira niya. Oh. Pina-understand ko sa inyo ang pattern. Nagugustuhan ng taong bayan yung pamumuno ni Tatay Digong. 'Di ba? Criminality naalis, yung droga naalis, yung corruption hindi man siguro natanggal lahat, pero natatakot yung mga government officials na mangungurakot kasi very strict si Tatay Digong. Meron po siyang ginawa na ahensya ng gobyerno, yung PACC ba yun, no? Philippine Anti-Corruption Commission. So yung mga makati ang kamay sa House of Representatives, nahihirapan silang magnakaw. Kasi may PACC na nakabantay. Yun yung panahon ni Tatay Digong, Noong pumalit na si BBM, tinanggal ni BBM yung PACC. Yan, nakapagtataka yan, Yan nga ang malaking tanong, bakit tinanggal ng Marcos administration yung PACC, Philippine Anti-Corruption Commission? Nung tinanggal na yung PACC, busog na yung mga buhaya sa House of Representatives. Busog sila. Kaya ngayon, ang taong bayan, malaki ang trust rating ni VP Sara kasi ang taong bayan gusto nila maibalik yung Duterte style of government. Kasi alam nila maganda ang resulta kapag Duterte po ang namumuno dito sa bansa natin. Palakpakan. Kaya ngayon, sa madaling salita, itong administrasyong Marcos na ito, they are threatened by Vice President Inday Sara Duterte. Yun lang. Hindi na natin paligoy-ligoy pa. They are threatened. Kasi kung mapresidente itong si VP Sara, masaya ang Pilipinas. Magiging masaya ulit ang bansang ito. Hindi kagaya ngayon, kailangan pa mag-ayuda ni BBM para lang pumunta yung tao sa kanya. Gagamitin mo pa yung pera nila, Ito, pakinggan natin itong si Attorney Respicio. Maanghang rin ang mga salita nito Kasi raw, tinatanong ang Office of the President, may bill yung notice of disallowance? Nagtatanong lang sila, Tapos kung makaturo kayo kay VP Sara, wagas. Imbestigahan natin yung presidente, yung confidential funds ng presidente. Tingnan natin kung ikukumpara natin kung sino yung may katiwalian. Di ba? Ito, panoorin natin. Ito, play. Bigyan po natin ng context ito. Ang Office of the President po ay meron ding mga audit findings, mga notice of disallowance. Tanong po ninyo, mas malaki po ito sa 70 million plus na binanggit nila sa impeachment kanina. Ang meron po sa Office of the President ay 490 plus million pesos. Kalahating bilyon po na notice of disallowance na ina-appeal nila ngayon. Ibig sabihin po ba ay ninakaw na kaagad ni BBM yung kalahating bilyon na iyon? Sasabihin po nila, syempre hindi. Ganun din po ang gawin natin kay VP Sara Duterte. Dahil malaki po ang opisina nila, hindi po nila kayang hawakan ang lahat ng pera at sila rin ang magdidistribute ng pera at sila rin ang haharap sa mga informante at sila rin ang harap sa mga rebelde. Baka patayin pa sila ng mga taong ito. Usually, ang kanilang mga inuutusan na maglakad ng mga bagay na ito ay yung kanilang mga special disbursing officer at mga staff. Sila po ang humaharap sa mga tao na iyan. Kaya sila po ang humahawak lang ng pera at sila lang po ang dapat na accountable. Wala po silang naipakitang connection between the pera and kay VP Sara Duterte. Parang pagpatay po iyan Parang murder po. Kapag sinabi mong murder, ang may kasalanan lang ay yung pumutok ng baril. Pero hindi mo idadawit ang isang tao na walang kinalaman. Usually, pag may dawit ang isang tao na walang kinalaman, ang ebidensya na kailangan mo dyan ay dapat umamin yung kumalabit ng baril at idadawit niya yung taong mastermind. Meron po silang... Ibig sabihin dito ni Atty. Respicio, dito sa confidential funds ni VP Sara, alam naman po natin na ang Office of the Vice President, meron po silang binabayaran na mga informante, di ba? Yung bumibili ka ng impormasyon, binabayaran mo yon. Ngayon, hindi po pwede na si VP Sara po mismo ang gumalaw niyan. Hawak ni VP Sara yung pera, tapos pupunta si VP Sara doon sa bundok, tapos hahanapin niya yung mga informant doon, o babayaran kita. Sabihin mo lang kung saan, o ano yung mga plano ninyo. Hindi po pwede. Meron pong mga yan nga ang term ni Atty. Respicio, meron po mga disbursement officer na gumagawa po nito para sa Office of the Vice President, di ba? Hindi po pwede na si VP Sara mismo ang isa-isang magbayad niyan. Kaya
kung ito mga disbursement officer, kung meron man silang mga ginagawa na binabayaran na mga impormanteng mga tao, hindi mo, kung meron man silang question dito sa mga disbursement officer nito, sila yung questionin mo. Hindi nyo pwedeng doon kaagad ni VP Sara ninyo ibintang. Nagets ninyo ang point ni Atty. Respicio? Kahit pa, let us say, meron talagang nangyaring let us say, merong mga inconsistencies sa ilalim, no, sa disbursement officers. Yung mananagot dyan, yung disbursement officers. Okay? Hindi mo kaagad ituturo yan kay VP Sara. Si VP Sara ang nagpatakbo ng opisina niya. Okay? Under sa kanyang office, meron pong mga galamay yan. Kung may kagaguhan yung ginawa ng mga galamay ni VP Sara, hindi mo ituro yan kay VP Sara. Yun ang imbestigahan ninyo kung may question kayo. Okay? At ako ay naniniwala, itong mga disbursement officer ni VP Sara, alam kong malinis ito lahat. Kasi si VP Sara po is very strict. Kaya, kung meron man, at ako hindi naniniwala, kung meron mang kabalastugan itong ginagawa ng Office of the Vice President, hindi mo pwedeng ituro kay VP Sara yan. Yan ang point ni Atty. Respicio dito. Ang ebidensyang ganyan ngayon kay VP Sara Duterte, wala pong nagtuturo na siya yung nag-control at active na nagmanyubra ng lahat ng paggastos at ang sinasabi nilang pagkupit ng pera. Wala po silang ganung connection na na-establish at testimonya. Kaya hindi po nila pwedeng ituro na si VP Sara Duterte ang managot kasi wala naman siyang hinawakang pera. Opo, attorney, kahapon, kung ako nagkakamali, tinanong din ang witness doon sa Article 229, no? Tsaka yung sa Republic Act number 3019 Section 3 paragraph K, ito'y patungkol doon sa mga mga confidentiality po, no? Mga batas na merong mga clause din na tungkol sa pagiging confidential ng mga information at iba pa. Sa tingin niyo po, na-i-apply ba nitong taga-COA na ito, itong mga batas din na ito, kasabay nung kanyang paggamit din sa Joint Memorandum Circular ng COA-TDN? Ang general principle po dyan, pagdating sa pag-audit ng mga confidential funds, at nakalagay na rin po yan sa mga circular, na yung pag-edit ng mga confidential funds po ay privilege po yung mga yan. Usually, confidential po yung mga yan. Kaya po meron silang special unit na nag-audit ng mga confidential fund. Hindi po katulad ng mga normal na gastusin lamang, nakalagay na kaagad yan sa GAA, specific. Tapos kapag i-audit mo po, ready kaagad yan for inspection ng ibang tao, hindi mo na kailangan ng clearance. Pero po ang nakalagay sa COA circulars ay specifically for these confidential funds, in-acknowledge nila yung confidentiality ng mga information and pagiging sensitive ng mga information na involved dyan. Kaya merong isang department mula sa COA na nag-dedicated na mag-audit lamang ng mga bagay na yan. At kapag binibigyan sila ng information tungkol sa mga bagay na yan, ay dapat protektahan nila yung confidentiality, nakaselya yung information, at saka lamang bubuksan kapag rine-require ng batas. Opo, attorney, tama po ba na questionin yung ahensya, na yung opisina, kung bakit siya merong confidential fund? Kasi nabanggit din ng witness na dapat batay sa kanyang mandato. Like halimbawa, kagaya po dito sa katauhan po ni Vice President Sara, meron siya dati sa unang taon for OVP and at the same time dito po sa DepEd. Dapat bang questionin ito? Meron ba siyang karapatan, taga-COA, na mag-question bakit siya merong confidential fund, attorney? Kasi ito rin yung pinapalutang nila na kinukumpara nila sa nakalipas na mga vice president, nakalipas na mga education secretary na wala daw pong mga kagaya nitong confidential funds. Wala po sa katayuan ng COA auditor na sabihin kung tama o mali na magkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ang pagkakaroon po ng budget for confidential funds ang isang opisina or ahensya ay pangunahing responsibilidad po yan ng Executive Department ng Presidente po, Office po ng Presidente, dahil sila po ang nagpro-propose ng budget doon sa Kongreso. Kongreso po ang nag-a-approve. Nung umpisa po, syempre, pwedeng mag-request. Sasabihin, ang totoong proseso po niyan ay tatanungin nila yung specific agency, ano yung mga kailangan mong funding. Sasabihin ng agency, ba kailangan ko ng ganitong funding, including confidential fund. Isasabihin nila sa Office of the President. President ang mag-approve, ilalagay niya lahat ng plano, at yun ang ipapa-approve nila sa Kongreso. So kapag nalagyan po ng confidential fund ang Office of the Vice President, kasalanan na po yan ng Presidente at ng Kongreso, at hindi nyo pwedeng sabihin na kasalanan lamang yan ni VP Sara Duterte. At it is not as though it is wholly wrong or it is wrong at all na magkaroon ng confidential funds ang isang Office of the Vice President dahil po siya ang pangalawang executive ng ating bansa. Ang traditionally po, ang Executive Department ang merong confidential funds dahil sila ang sila yung chief ng ating defense at sila yung in charge sa pag-execute ng batas at pagtugis ng mga NPA, ng mga rebelde at ng mga terorista. Pero po, syempre, yung susunod na executive, yung next executive, by inheritance, pwede po siyang magkaroon din ng confidential funds kasi po anytime kapag maging incapable or unqualified na yung ating presidente,
na maging presidente, maging executive, syempre siya yung automatic na tatayo bilang presidente. So habang nagsasabay po silang magtrabaho, dapat po preparado ang ating Office of the Vice President na i-address ang ating problema sa terrorism at rebellion kung sakasakaling siya man ay umupo bilang presidente ng Pilipinas. Kaya hindi po objectionable na magkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President. And tingnan po natin, marami pong mga executive departments sa ating gobyerno ang merong confidential funds. Kasama po dyan yung mga governor, pati mayor po, merong mga confidential funds. So wag po natin ipagkait sa ating second executive or commander-in-chief ng ating bansa kung sakasakali. Or in standby, commander-in-chief in standby ang oportunidad na magkaroon ng confidential funds. Kasi po, kung merong isang opisina na dapat magkaroon ng confidential funds, aside sa isang presidente ng Pilipinas, ay dapat po yun ang Office of the Vice President, more than any provincial governor or more than any mayor. And hindi rin po wholly objectionable yung pagkakaroon ng confidential funds sa Office of Department of Education. Dahil po, ang mga komunista, punta ka po sa UP, ang daming mga NPA na taga-UP, ang daming mga rebelde na nanggagaling sa ating mga state universities, doon po ang una at pangunahin nilang lugar para mag-recruit. Kaya mahalaga po na yung leader ng isang Department of Education ay may kakayahan na i-combat ang mga ganitong threats sa ating national security. So noong DepEd Secretary si VP Sara Duterte at ngayong Vice President siya, dapat po na meron siyang confidential funds. Opo, at saka ang mahalagang punto dito, bago pa man yan maaproba na magkaroon siya ng confidential fund, yan din ay na-request nila, inaprobahan ng Chief Executive, inaprobahan din ng Kongreso, kaya na meron siyang confidential fund. So kung magko-question siya bakit may confidential fund, dapat hindi lang ang Office of the Vice President ang tanungin. Tanungin din nila doon sa Kongreso. Tanungin din nila mismo ang Presidente, bakit mo inaprobahan na ito, Attorney? Opo. As a matter of fact, hindi lang dapat yung confidential funds ang tinatanong sa ating presidente. In fact, lahat ng korupsyon na nangyayari sa ating executive department, kasama na rin po dyan yung flood control scandal at yung sinasabi nilang mga notice of disallowance din under sa Office of the President at lahat ng mga department under the executive departments. Kasi napakalaki po, bilyong salapi po ang mga notice of disallowances doon. Kung itatabi nyo po yung mga audit findings kay VP Sara Duterte at sa mga ibang ahensya ng ating gobyerno, kakarampot lang po kay VP Sara Duterte, halatang pinag-iinitan lang po siya. So, punta tayo dito sa next natin na Klaro-klaro naman yun, no, yung patungkol sa sinabi ni Attorney Respicio. It's very unfair, no? Unfair talaga yung bintang nila kay VP Sara. Kung namimintang sila kay VP Sara, tingnan rin natin yung confidential funds ng Pangulo ng Pilipinas. Tingnan natin, di ba? Ito naman, yung kay Attorney Harry Roque, no, na pinatututsadahan ang impeachment trial. Okay? Ang sabi kasi ni Attorney Harry Roque, 13 days na nag-hearing ang itong Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Pero hanggang ngayon, hindi talaga nila ma-establish na wala pang napapatunayan. Yun ang point. Wala silang na-establish na merong nagawang impeachable offense ang Vice Presidente. Ito po, panoorin natin, pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Hindi sana ako mag-object except that 25 billion ang namawala sa atin kada araw ng kanilang sarswela na matapos ang 13 araw ay wala pa rin napapakitang either krimen na nagawa si VP Sara o di naman kaya yung pagtaksil sa pagtiwala ng taong bayan. Ayun. Taga-COA ang naging witness. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman